And good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, Rates sa Shop. So update ko lang kayo sa mga Helianthora natin. So eto na sila ngayon. Sakto naman mag-update tayo. Arrange na natin tong Helianthora na nandoon sa dulo. Tulad nitong hindi ganun kaganda yung lagay. Lagay natin siya dito sa bandang loob. Purong lang natin to. Helianthora dito nabali o mukhang mabubuhay pa. Kinagat ng daga, kinain. So may natirang stump. Yan natin kung mabubuhay. Ako wala na akong naasahan na mabuhay sana dito, pero kung mabubuhay siya di mas maganda. At nabuhay nga. Thanks God po. Dahil maraming kinain yung daga noong nakaraan. Nabuhay po. Pwede pala yun. Tapos yung mga kinain naman, eto tingnan nyo kinain ng daga. Alam nyo kung saan yung galing yung Helianthora na yan? Sa barrow o dun sa bahay mismo ng daga. Inilalim niya, pinanlatag niya dahil panganak siya ng mga bubwit. So pinanlatag niya yan, kinuha ko, tinanim ko uli. Huwag nyo na tanongin kung anong ginawa ko dun sa mga bubwit kasi wala eh. Okay lang sana na mag-ano siya dito, magtambay siya dito, wag lang niyang kainin yung mga halaman ko. Kinain niya po eh, mga Helianthora eh. Hindi man lang pumuha ng mas mura. Ayan, so anyway. Lagay natin dito yung ibang plant, bandang looban. Ito palang, ano pang halaman to, nakalimutan ko. Carnivorous plant rin to eh. Ayan, nabuhay na rin. Thanks God talaga. So, hindi ko pwedeng ihalo tong halaman na to dito kasi magkamukha yung Helianthora minor at Helianthora minor Barpilosa x McDonalde. So, ang pwede kong gawin ay ilagay ko to dito. Ayang Utricularia na yan. At etong McDonalde hybrid natin. Singit natin banda dito sa loob. Kasi papansin ko yung McDonald's hindi siya, ayaw niya nung sobrang init. Pero buhay naman tong iba. Ayan. Ito eh no, dapat nga mas dito dati. Pero baka mabuhay pa. Hindi ko sinusukuan yung halaman hanggang sa kahit mag brown sila. Minsan eh nga, tulad nito yung stump no, wala na akong pag-asa mabuhay yan kasi wala pa akong experience dati na Helianthora cuttings na buhay. Pero ayan ngayon, tingnan natin kung mabubuhay. Isang nasa baba na Helianthora. Ayan yung stump. At isang itong yung top growth ng Helianthora. So kung ano yan, kung sa normal na sitwasyon, ang isura ng Helianthora na yan ay ganito. O mga ganyan. So nangyari, kinain ng daga sa gitna. Ginat-gat niya yung mga ibang parte. So may natirang ilalim, tapos may natirang ibabaw. So kung mabubuhay yun, edi may bago tayong paraan sa pagpropagate ng Helianthora dahil sa daga na dumali sa kanila. So ito yung available na minor na mga for sale ngayon. Ayan, kita nyo naman, ang dami ng growth. Ayan, nakasale to. Bihira ako mag-sale ng Helianthora, kaya ayan. Alam niyo kung bakit, kasi mahirap alagaan ng Helianthora. Hirap rin i-propagate at i-maintain. Kasi ito kailangan malagyan lagi ng tubig yung ibabaw. Kung madali lang sa inyo yun, edi ayan, para sa inyo madali lang alaga ng Helianthora. Ayan, ito ang dami na nito. Pag hindi to nabili, mother plant to after ng ilang panahon. Ang dami niyang growth point to. Samantalang galing lang yan sa isang propagation ng Helianthora. Parang ganito. So ito yung mother plant. Plano ko rin itong i-out. Pero syempre sa tamang halaga. Kung hindi naman, no, propagation siya next year. Magpo-propagate natin siya next year. So ang available na silyata naman ay itong mga to. Ayan, ayan. Tuloy, isa na lang yung silyata yata. Ito na lang, tsaka itong mga to. Tapos ito pala, silyata rin pala to. Ayan.
Ang pulikulata naman natin ay nandito. Ayan, ito siya. Malapit na itong magkaroon ng ano. Ito, tinan nyo, lumalaki na. Malapit na magkaroon ng mature crops. Tapos anutans, ito mga anutans yung mga itong Helianthora ha. Ito ay pag nasagi nyo, halimbawa nadiinan nyo, malutong siya, so maaring mabali or pero ano siya, hindi naman siya namamatay pag nababali. Siyempre pangit lang tingnan. Tapos considering na hindi siya ganun kabilis na tumubo, no? Pangit na mabali mo yung picture ng Helianthora. Tapos ito naman yung available na Sarracenia Nades X Burgundy Black. So acclimated for sure. Gaganda ng roots niyan. So, ito binabala kong ibenta. Itong mga BHI ko. Pero hindi ko alam eh. Marami namang available ng BHI. Huwag ko muna siguro ibenta. Unless gusto nyo. Ito yung nabili ko rin sa Killer in the Bag. Ayan. Tapos ito naman yung mga Nepenthes. Ayan. Nepenthes variegated na ano bang ano to? Ano bang basta ito. Nasa ano yan? Nasa Shopee natin to. Nawala sa isip ko. So ito rin yung ano, yung mother plant, no? Hinati ko na siya. So ito na yung mother plant ngayon. So, tumubo na rin, no, yung hinira natin na dulo. So kinat natin yun dyan. So ayan, tinubuan na. Pati itong ano ha, bisal. Kala ko pagka pinutol ko yung bisal, magbabalik sa pagiging green. Puti pa rin lumabas. Kaya sabi ko, pwede pala yan. So kahit na hatiin mo siya, ayan, tubuan pa rin siya ng puti. Kung matuloy-tuloy niyang puti yan, hindi maganda. Tapos ito naman yung ibang mga propagation natin na true cuttings. May mga nabuhay, may mga nategi. Ayan, bilangin natin yung mga nabuhay. 1, 2, 3. Ito hindi ko muna i-count yung wala pang dahon. So, tatlo pala yung may dahon. Ito, yung bandang labas yung nagkadahon. Yung iba buhay naman yan, kaya lang wala pa siyang malalaking dahon na bumuka tulad na itong mga to. Oh. May dahon na. So may mga namatay tulad na ito. So yung ginawa ko dito, bahala ka na technique, kaya baba yung chance talaga nilang mabuhay. Tapos biruin nyo, yung tibay pala talaga na itong variegated na ito. Kasi biruin nyo yung ibang mga outdoor grown ko na pinropagate na matay, sila buhay na buhay. Tapos ito yung mga ibang pinropagate ko rin, gaya. Kasi ito pala, meron pa tayong isang nabuhay dito. Ayan. So ayan yung mga propagation ko ng Nepenthes. Kung hindi lang nag-init ng gusto nung nakaraan, buhay siguro lahat to eh. Ang dami rin namatay sa alaga ako talaga. Iba na talaga yung panahon ngayon. Kahit yung ibang kakwentuhan ko na ang keeper ng plant, ang dami namatay sa halaman nila. Hinahanapan nila ako ng mga halaman na nabili ko sa kanila dati. Pero sabi ko yung iba namatay rin eh. Wala na rin akong maibigay sa inyo. So ayan. So ayun yung update, no, dito sa ating Helianthora. May kasamang Nepenthes. Hindi po pang halaman. So dito naman tayo sa labas, no? So isasama ko na dito sa video na to para isang ano lang, kasahan na lang. So dito naman sa Exgeriana natin, pinropagate ko yung malaking ano dito, basil. So nandito siya. Ito, hindi ko lang po nabuhay. So ito, ayan, buhay pa naman. Hindi pa nga lang nag-i-strike ng maganda-ganda. Kita nyo yung video mo, nadali tayo nung punggos yata yan eh. Pero ayun, buti na lang buhay pa. Ayun, nagkakaroon na ng growth oh. So ito yun. Biruin nyo, isang basil, nahati ko pa sa tatlo. Kasi gusto kong padamihin yung Geriana natin. Matibay kasi ito eh. Mas malaki pa yung picture. Tapos nung tinanggal ko yung basil na ito dito galing yung basil. Saan ba? Ito. Yan, diyan ang galing yung basil ng dati dito sa lugar na to. Tapos yung mga active nodes niya, ay yung inactive nodes niya nag-activate na.
Ito may dalawa. Yung isang malaking basil, napalitan ng dalawang maliit. Tapos meron pang tumubo sa ilalim, another basil. So ang ganda rin na itong itong Exgeriana. Tapos yung picture niya, napakalaki. Tapos meron pa siyang mas malaking picture to, no? Tsaka ito po. So parang kabaliktaran to sa natutunan ko na ang picture planting gusto sa shaded. No, pumunta siya dun sa pulsan. Lumabas na siya. Ayan, nasa taas na siya. So bukas or sa mga susunod na araw, pag nagkatingis ako ng grapes pagka may bumili, pipicturean ko yung taas. Share ko sa inyo sa Facebook or kung mabidyohan natin dito sa YouTube. So ayan. So ito naman yung nilabas ko na sabi nila hybrid daw na Black Miracle. Pero Black Miracle yung sabi sa akin nung nagbigay sa akin ito. Gift lang to. Ito wala akong planong ibenta. Galing to sa Singapore. Galing kay Ma'am Precious. Ayan. So ito naman gift naman sa akin ng ito, yung katabi. Dito ko rin tinanim. Gift sa akin ng Killer in the Bag nung bumili ako sa kanya. Ayan, dito tinanim. Nagpi-picture na rin to no? Picture na rin. Maliit lang to nung binigay sa akin. Ayan, medyo malaki na. Tapos ito yung Geriana na Gaia na hinati-hati ko. Ngayon nabuhay na rin tong stump niya or yung cuttings niya na mother plant. So ito naman yung isa pa na mother plant. Di pa ito nagpipicture pero alam ko madali lang ito alagaan. Nagtampo lang ito dahil hindi natin naalagaan ang gusto ng mga nakaraan. Ngayon lang siya uli nakakalagay sa magandang lugar. Pero gaganda ulit ito. Hybrid to ng Trolley X Beachy X North China. So ayan. So ito yung mga ibang seed grow natin. Puro damo na pero may mga lumaki naman. Ayan. So may mga ito yung mga highlands, ultra highlands na mga seed grown, no? Ayan, medyo malalaki na. Pero syempre, pag lowland, mabilis lumaki, di ba? Ito, kasabay nila ito, pero ayan, naglalaki na itong iba. Ayan, may separate ko na nga eh. May mga nakabili na rin na ito sa akin. Yung iba, malalaki na yung iba dito. Yung kung na-lost ID na siguro ito, nabura na. ito. Nabura na yung mga original na tag niya. So, ang tangin na lang para ma-ID natin yan pag nag-picture. So, yung Bicol Karata pala natin, natabunan na nung Mirabilis, kaya baka i-replant ko to. Pero ingatan natin, baka mabali ko na naman. Ano, nagpipicture naman siya, pero hindi ganun kalalaki. Natabo na siya ng Mirabilis eh. Ang bilis kasi lumaki talaga ng Mirabilis. Pero buhay naman yung mga Bicol Karata natin. Ilan pa ba natirang Bicol Karata? Tsaka ko nabilangin. Pero siguro mga lampas pa ng 5 yan. So, ito naman yung mga Mirabilis, iba't ibang shape, sizes. Meron akong Mirabilis dito nakakaiba yung picture. Hindi ko lang makita kasi nireplant ko. So, yung dati niyang picture, nawala. Nagpipicture siya uli. Pero ang ganda ng picture niya. Ayan siya, nung okay pa. Hindi ko na picture nung maganda pa yung picture niya. Hindi picture na ito. Basta maganda ito. Tabi. Ito din malo. Kaiba yung pagkatabi niya kaya tinabi ko talaga ito. Tinabi yung tabi. Ayan. So, ayan. Medyo mainit kasi ngayon dito sa growing area. Kaya ganyan yung mga halaman. Pero, experience ko naman, mabilis naman yan nag-acclimate itong mga halaman dito na lowland. Lalo na itong Mirabilis. So, sa mga ibang ibang mga drosera naman yan. Ito na, mga Petiolaris complex. May mga propagation pala rin pala ako na itong maliliit. Pero ang available natin na for sila itong malalaki. Kung gusto yung maliit, bigyan ko rin kayo. Gawin nating free. Kung gusto nyo lang. Ayan. So, meron din tayo dito ng Gympiensis. Ayan, nagpa-flower. Kanina hindi pa ito naka-open. Ayan, nagsupisa na mag-open. Ayan, ang itsura ng Gympiensis. Tapos ito yung
Piliformis traki. So ito ay nag-dormant na kasi malamig ngayon. So hintayin natin yung mag-dormant, replant kasi wala masyadong ugat pag dormant. So ipatong lang natin sa bagong media. Ayan, pag nabuhay uli sila, yung gaganda uli yung mga yan. Minsan dati, nung una ko itong inalagaan, yung mga Piliformis, nag-alala ako kasi sabi ko namamatay yata. Pala nagdo-dormant rin pala to. Tapos pag tinanim mo, hintayin mo, after some time, ganda uli yung nila, madahon nila. Tapos ito naman yung Lavillei na mga natira. Marami-rami pa naman. Tapos ito yung Botswana na kahit hindi mo i-propagate, mabilis dumami. Ito naman tinanim yan Usang tumubo. Mga BFT natin, ngayon ko lang ito nailabas. Siguro wala pang isang buwan mahigit. Pero ayan, nagkukulay na agad yung pula. Samantalang nung nasa loob to, walang kakulay-kulay. Tapos ngayon ko lang uli sila nakita na gumanda yung nila, mga traps nila. Yung nakakaroon ba ng active traps? Tulad yung mga yan. Kasi nung nasa loob yan, talagang dormant. As in dormant sila. Pero ngayon ayan, medyo bumabalik na yung ganda. Kaya nga sabi ko, magandang mai-replant na itong mga to at mai-propagate. Tulad na dati per tray. So dati papaluagin uli natin itong lugar na to para isa-isa nating tray. So ito naman yung Philippinensis na galing kay Ma'am, pangalan na ito, kay Ma'am Espina. Ayan, Carmen, kay Ma'am Carmen. Ayan. So ayan yung mga Philippinensis, tabunan na ng mga damo, pero malalaki na yan. Ayan. So seed grown to. Ito yung tinanim natin Philippinensis natin. Ito naman yung katabi niya, Mirabilis naman to, na ang mother ay yung lalaki at babae na pitcher plant, na di ba magkaiba yung lalaki at babae yung pitcher plant. So, galing lang to sa isang pitcher plant na may lalaki at babae na gender ba tawag doon, o kasarian. Kasi meron sa isang flower may female and male siya na flower. So pag nagbulaklak to, malalaman natin kung na-inherit nila yung ganong traits. At kung na-inherit nila, magandang maparami natin to. Kasi kakaiba nga So yun lang, yung update dito sa taas. Ayan, no? Maraming namatay na halaman, pero ngayon gumaganda na uli sila. Ayan, no? So ayan, mabalik tayo. So pati mga bees, no, may mga rin, hindi tumuloy kasi ulan ng ulan. Pero yung mga matitira dyan, paramihin natin. Maraming nabakanting mga hive, kaya pwede nating paramihin, no? Ang ko lang sa bees, kapag tulad dito, ang lugar namin hindi naman ganun karami yung puno. Hindi tulad dun sa iba, talagang mapuno pa yung lugar. Kasi dito ayan, bahaya na dito Pagka ganito, siguro maximum ng 10 na hive. Mas maganda nga siguro kung nasa 5 lang or 3 para mas mabilis yung harvest nyo ng honey. Kasi pag ganito, sustain lang sila. Hindi sila makapag-produce ng sobrang dami na maka-harvest ka. Kasi ang dami kong ang dami kong bees Ayan. So sa mga ganitong situation siguro, maganda na yung 20 siguro maximum. No, kung nasa lugar kayo na hindi ganun kapuno. Yung mga puno sa amin malalayo. Ang stingless bee, konti lang yung range niya Hindi siya yung tulad ng mga malalaking bees ng mellifera na kilometro yung nilalayo. Ito, less than 1 kilometer yung layo lang na nararating nila. So mas maganda siya kung sa paligid mo maraming puno na, maraming pagkukunan. So kaya binibenta ko yung mga extra kong mga hive. Ayun. So ilang muna, God bless sa inyo and bye bye.